Basang-basa. Morning run. Almost 5 kilometers. Ikaw ba na-experience mo na pang ganong kabataan mo na talagang wala kang ginawa kundi mag-cutting kaysa mag-aaral? Very good yan. Ano ang na-achieve mo sa pagka-cutting classes? Sabi nila yung na-achieve daw nila yung yung adventure. Maliban sa adventure, na-achieve mo rin dyan ang galit ng mga magulang mo. Dahil pag nabalitaan nilang ginagawa mo yan, ay patay kang bata ka, baka hindi ka nabigyan ng baon. Or, mas worst, hindi ka napapasukin. Bahala ka na sa buhay mo, paaralin mo sarili mo, ganyan, no? Di ba? Uy, nangyayari yan talaga. Huwag mong pipikunin ng mga magulang mo. Hanggat andyan ka sa poder nila, sumunod ka at huwag kang mag-cutting. Wow! Yung mga nasa opisina naman dyan, ako, grabe naman. Long weekend na nga, tinatamad ka pa ngayon. Mahaba yung bakasyon Naku, grabe. Marami na excited for that. Kaya naman, sipagan mo na ngayon para at least, 'di ba, makakabawi ka. Kahit sabihin na long weekend dami kong ginawa, bakit? 'Di ba? At least marami kang ginawa. Well, we cannot judge a person kung bakit nila ginagawa ang desisyon ng isang bagay, 'di ba? Kasi minsan talaga may mga pain na hindi kinakaya. 'Di ba? May mga taong hindi kayang i-grasp yung pain na to o i-overcome yung pinagdadaanan. May mga taong kaya. Diba? Kaya maswerte ka kung kaya mo. Kasi ang daming nagsa-struggle. Lalo na nung pandemic and nowadays also. Yung mga iba hindi lang alam. Pero syempre ngayon dahil nagkataon na may social media tayo, mas marami nakakaalam na ikaw ay nagsasuffer sa ganyang stage ng buhay mo. At kapag nagsasuffer ka, ang pinakamahalaga sa lahat dyan willing ka ba na gamutin yung sarili mo? Kasi kung willing ka, mas maganda yan. Dahil ibig sabihin, mas kakayanin. Kasi Mamanhid ulit ang yan. 20,000 sit-up equivalent effortlessly. Kumalma na kayo, wala na nakakatakot. Ito, mga tatakotan. Shoutout po sa mga tatakutin pero nanonood na sine ng horror na mag-isa. Yung matatakutin ka pero gusto mo ng horror movie, ang galing. Hello po sa lahat po ng mga natakot sa Spooky Nights. Night 1 ni Kuya Chico. Nakakatakot yung mga kwento pero mas nakakatakot pag iniwan ka ng jowa mo, di ba? Kasi nawili ka sa pakikinig, no? Hindi ka naka-reply. Yan, paktay ka di adong. Pagkatapos na, dumiretso ako kay Doc Clarence, mga panggano. Nakawala ako kasi panga ko, nagpalagil ako ng panga. Medyo malapit na magkaroon ng panga ang papa ninyo. Nagpalagay akong panga. Kasi mayroong technology si Doc Clarence na magkakapanga ka. Pero marami, kumbaga, several sessions na lalagyan kanya ng panga. May panga naman ako, hindi lang kita, parang ganon. Tapos merong machine doon, the bush, na katumbas niya pagkalahating oras, 20,000 na sit-ups. Yung effort ng abs mo. So 30 minutes yon. Ang ginawa ko, nag 1 hour ako kanina. Bakit? May gagamit ba nung May gagamit ba nung machine? Wala po, libre na buong afternoon. Sige, isalang mo na yan dito. I-full maximum capacity. Papa Jackson, sila ba yung ka-meeting mo dapat kahapon? Di ba kahapon nagpunta ka Mega Mall? Hindi ko kasi nabasa yung katangahan ko talagang malaki yun Di ba? Isang malaking kabubuhan ko yun. Ngayon pala yung meeting, kahapon ako nagpunta ng Mega Mall. Although may iba akong pakay, mga pangga. Pero
akala ko yesterday, pero natuloy na po ngayon. So, dyan po, nakapasok na ako sa The Bush. Alam mo yung mga opisina ng SM, yung mga loob-loob, mapapasok mo lang yan kung marireklamo ka eh. Pag binuksan yung mga pintuan na for authorized personnel only, pag nakita mo yung mga yan, parang logbook ang kasunod niyan, doon kami nag-meeting. Hello po. Salamat sa kwentuhan. Ano yun eh? Isang oras kami nag-meeting, 40 minutes doon yung kwentuhan, 20 minutes lang yung meeting. Wow. It was getting to know each other. I had so much fun. Ito nga yung malupit na part. Kanina, pag alis ko ng na kay Doc Clarence, dumiretso naman ako ng Corner 3 Cafe. Oo, sa vegetarian restaurant yan eh. Sa Corner 3 Cafe. Dapat tutuloy ako ng Greenery Kitchen, and daanan ko yung Corner 3 Cafe. Sabi ko, tagal-tagal lang din nakakain dito, kain niya ako. So kumain ako niya doon mga pangga, no? Tapos, di kumain, mabilisan lang, para kung hinigop lang yung pagkain ko. Oo. Parang sinip-sip lang, parang ginanong ko lang yung pagkain ko. Tapos, ang malapit na part, mga pangga, pagkakain ko, pagsakay ko ng kotse, sakto, spookiness ng kay Chico, nakakatakot din pala. No? Hindi ako matatakotin ha, pero kanina nung mag-isa ako, itong kay Chico nyo, minsan, pahangamak to sa ko, mag-isa ako, tapos sinasabi po niya kanina sabi niya kanina, napatingin ka sa rearview mirror, parang gumaganon siya, parang ako putik na buhay talaga to, pusang gala. Oo. Hanggang yan mga pangga, hanggang Friday po yung, tama ba ako, Chairman? Hanggang Biyernes pa gagawin ni kay Chico yung katatakutan na yan. Spooky nights. With Kuya Chico. Dati, Chairman, may show din ako dati sa kabila, every Saturday. Nagkakwento rin ako ng nakakatakot. Ako rin nagsusulat ng kwento. Hindi ko kinaya, tinigil ko. Oo. Dati may show kong pangalan May Mumu eh. Yun yung title, May Mumu. Oo, hindi ko kaya. Oh. Parang paggagawa ka ng kwento, dati kasi I write the stories mga madaling araw. Parang tinatayuan din ako ng balahibo. Hello po sa mga natakot kanina. Abangan nyo hanggang yan ha. Hanggang Friday yan. Ang Kuya Chico nyo ay maghahandog sa inyo ng mga nakakatakot na kwento. No, oo. Sa kanyang Halloween special na ilang taon na niyang ginagawa na Spooky Nights with Kuya Chico.